Artificial Intelligence-Aided Child Exploitation na ating pag-uusapan. Kasama si Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales. Yusek Tapales, magandang tanghali po. Isang makabatang tanghali po sa inyong lahat, sa mga tagapakinig po ng Bagong Pilipinas ngayon. Ma'am Nina and Asekweng, magandang tanghali po. Yusek, itong balitang ito ay nakakabahala. Ano ba itong ginagawa ng mga otoridad natin dahil nagagamit nga raw ang child exploitation ang artificial intelligence? Paano po ito nagagawa at ano ang itsura nito? Ma'am Nina, very good question. Ito pong, first of all, I would like to clarify, itong AI-generated child sexual abuse and exploitation materials, base po sa PNP Women and Children Protection Center, wala pa pong nare-report niyan sa Pilipinas, ngunit yan po ay kalat na sa ibang bansa. So anong nangyayari po dyan, Ma'am Nina, yung mga tinatawag natin na yung mga AI generation tools, whether it's open source or available yan sa internet or yung binibili, saka yung mga tinatawag na image editing softwares ay ginagamit po ng masasamang tao para po talaga mag-create ng child sexual abuse and exploitation materials. Tas ang nangyayari dyan po, yan po ay tinetrade or binebenta sa dark web. So batay po sa mga pag-aaral po sa ibang bansa, like kunyari po sa United Kingdom, meron silang mga na-monitor na ganito, and of course, ang pangambaho nila, the realism is really incredible. So, photorealistic images daw po yung talagang nakikreate, talaga po nakakabahala, kaya po binabantayan po natin. Sir, mula po sa inyong coordination with PNP Women and Children Protection Center, ilan po ang kaso ang violence against children at other children's rights violation noong 2023? Kasi kung noong 2023 po, batay po sa datos ng PNP WCPC, meron pong 17,681 reported VAC or violence against children cases. Ang top 3 po na klase nito is yung violation ng RA 7610 or which is yung commonly known na child abuse law natin, rape at acts of lasciviousness. So napakataas po niyan. For online sexual abuse and exploitation of children naman, sabi ng PNP WCPC, ito po ay by third quarter, I think, ng 2023, may 1,000 plus na OSAEC victims nang na-report sa kanila at mga 300 plus naman ang kanilang kinakasuhan ngayon na kasalukuyan po. So nakakabahala po yan kasi po noong 2022, same child rights violation din po yung top 3, RA 7610, rape at acts of lasciviousness. Kaya po talagang nakabantay po kami. So dyan sa sinabi yung bilang na yan, sir, ang dami ha. Meron na po bang na-convict dito sa mga ito? Tsaka gaano kabilis yung takbo ng proseso ng pagdinig at sa paglalabas ng decision sa kaso against children? Kasi yung conviction po, wala po tayong data niyan. But of course, considering that the law was passed just July 2022, I'm assuming that the case are still ongoing. Pero dun sa bilis po, wag po tayong mag-alala because the Anti-OSAIC and CSIM Act, talagang may mga provisions po doon na sinasabing dapat ang investigation talaga nag-i-start kaagad after the report, the filing of the complaints, and if all the evidence are already submitted to the police kunyari or sa prosecutors po natin, magsisimula po kaagad yan. Napakaganda rin ng batas na to na hindi na po makakalusot ang mga violators natin by getting affidavits of desistance. Bawal na po yan. Yan po ay i-oppose ng mga piskal po natin. Talagang hindi po sila makakalusot. So yan po ang masasabi ko po dyan. I think it should be faster dahil very aggressive po itong bagong batas po natin. Yusek Tapales, dun sa sinabi niyong 17,000 cases, ilan po dito yung sinasabi niyong acts of lasciviousness? Wala lang po akong breakdown, ma'am, pero if we go to the 2022 data, ito po yung may breakdown ako, out of the 19,000 plus cases ng 2022, yung sinabi kong RA 7610, acts of lasciviousness sa rape, they comprise 18,000 plus. So 97-95% po yung tatlong yan nung lahat po nung nireport. So napakataas po talaga.
Yun ma'am, yung binabanggit kong online sexual abuse naman, napakataas din ho niyan, batay po sa datos ng mga telecom companies natin. May isang telecom company po na nagsabi po sa amin na noong 2023 lang, meron silang na-block na mga bastos na site o may mga usaik na sisaem na site, 902,000 sites po ang pinag-uusapan natin. Tapos yung mga block access attempts naman po in 2023, 2.16 million attempts. So isang telecom company pa lang po yan, yung figure po na yan. So nakakabahala po talaga sa Ma'am Nina. Totoo po, the last time I interviewed you, nabahala rin po talaga ako sa data na binibigay ninyo. At ganun pa rin po, usually yung mga culprits po ay mga kamag-anak, mga sariling dugo, di ba, ng ating mga biktima. So paano po ganyan, mataas pa rin, libo-libo, sabi nyo 97-98% ay rape or acts of lasciviousness. Bakit po ganon? Ito pong pinag-uusapan natin, Ma'am Nina, ito po yung reported lang and reported sa PNP-WCPC. Siguro ho dahil I'm speculating here, this is my personal opinion. Yung 2022 data po na yan, siyempre po, nasa pandemic o papalabas lang po tayo ng pandemic, there were physical restrictions. Of course, the family was forced to stay at home. Of course, siyempre po, pag nagkakasama-sama sa bahay, marami rin pong maaring makomit na krimen within the family. Hindi po natin yan ma-discount whether this is violence against children or violence against women. Mataas din po kasi ang status natin ganyan. For online sexual abuse po, usually it's the parents, relatives, or persons with close proximity with children talaga ang gumaganap. Kasi po sila ang may opportunity. There is a wrong mentality that children should contribute to the to the income of the family. That's why tingin nila okay lang magpicturean yung mga bata, i-video, ibenta yan. Meron ding wrong mentality na hindi naman hinahawakan, hindi naman may ginagawa sa anak nila, so it's okay, yun ang sabi nila. Of course, sinututulan po natin yan. Yan po ay mali, yan po ay nakaka-damage sa ating mga bata po. Kaya dapat pong iwaksi. But with AI o SAEC and SISAEM, ang sinasabi ko dito, it's not just fueled by poverty, underdevelopment, and hindi limited lang sa family. Yung mga tao ho na hindi kayang humawak ng bata, but meron pong technical knowledge, may pera din pambili ng hardware and software, pwede po silang gumawa ng unlimited number of AI pictures at ibenta po nila sa dark web yan. So it's really alarming. That's why we have stumbled upon a new species of potential violators. Kaya po talagang binabantayan po natin. Okay, at bilang tagapamuno po ng Council for the Welfare of Children, ano na po yung mga hakbang na inyong isinasagawa sa ngayon tungkol nga po dyan sa nabanggit nyo na child exploitation dito po sa ating bansa? Nga, of course, we start with better coordination with other national government agencies. We are an active member of the IACAT or the Interagency Council Against Trafficking, yung bagong coordinating council for OSAEC and SISAEM, under the DOJ din po yan. We collaborate with them. We launched the Makabata Helpline 1383. In 2023 po, naka-23 MOUs po tayo with the public and private sector, including LGUs. So kasama na po yan dyan ang DOJ, DICT, DOLE. Sa mga LGUs naman, of course, there is San Juan, QC, Makati, kahapon po, kakapirma lang namin, and there is also Malabon. So we are in the process of creating awareness. That's why we are speaking out in the public. Yung OSAEC and SISAEM, alam na po natin yan, pero yung AI-generated SISAEM naman, or Child Sexual Abuse Exploitation Materials, yan po ang papasok sa ating bansa. Kaya po kailangan bantayan po natin. Sir, sa kasalukuyan, ano naman po ang mga natatanggap na assistance sa mga naililigtas na mga bata sa exploitation mula sa Council for Welfare of Children? As a point, not particularly from the Council for the Welfare of Children po, more particularly from the LGUs through the City or Municipal Social Welfare Development Office or the DSWD. Under the Section 27 po kasi ng OSAEC SISAEM Act natin, ang pinoprovide po sa kanila or matatanggap nila kung sila po yung maging biktima is itong mga sumusunod, emergency shelter, counseling,
free legal assistance, medical and psychological services, livelihood and skills training, tsaka po educational assistance. So yan po ay nasusulat sa batas tsaka sa implementing rules and regulations, at sigurado po akong ang mga LGU natin, lalo na po ang aming parent agency, ang DSWD, ay talagang nakatutok po sa pagbibigay po nito sa ating mga biktima. Sir, ano po ang masasabi nyo na meron daw malaking pagkukulang ang mga magulang at guardians ng mga biktima ng child exploitation? Ano po ang mga hakbang ninyo para naman po sa mga ito dahil sarili mo ang sabi nga natin kanina, kadugo mo, anak mo, pamangkin mo, di ba? So paano po natin na masusolusyonan yan? Not really saying na malaki ang pagkukulang nila, no? We don't want to blame the parents per se, pero siguro po pwede kong sabihin malaki po ang kanilang responsibilidad bilang mga magulang, mga kamag-anak po ng bata. Sila po ang punong abala sa pagprotekta po sa ating mga kabataan, ano? Whether this is actual threat or threats from the internet, ano. So ang ginagawa po natin diyan, of course, batay po din sa mga pakikipag-ugnayan natin sa ibang ahensya at sa private sector, gusto po nating turuan ang mga parents po tsaka ang mga bata sa paggamit ng internet ng safe po talaga, no. Yung online safety behaviors na tinatawag. Of course, it's really important to recognize harmful contents tsaka harmful people in the internet. Pag dubious website, sabihan niyo po ang mga anak niyo, huwag pong pumasok dyan, huwag makipag-usap po sa mga hindi kilala. Of course, talk to your children, spend time with them, ano. The family should be involved. Kailangan po malaman niyo rin kung paano po mag-report. Sa SOCMED po, mayroong mga reporting mechanisms. If you don't know what to do, contact the Makabata Helpline 1383 at tutulungan po namin kayo. So yan po yung ginagawa natin dyan, Ma'am Nina, po ngayon. Hindi, ang follow-up question ko doon, yung mga magulang na sila mismo ang nagpapagawa dito sa kanilang mga anak. Sila mismo ang nagvi-video sa kanilang mga anak. Dahil sabi mo nga, hindi naman hinahawakan, walang masama dahil lahat naman ito ay virtual. Ma'am Nina, para dyan sa mga ganyang klaseng magulang, kami po ay talagang galit na galit. Sila po sa kasalukuyan, doon sa mga existing cases po natin, ay kinakasuhan ng PNP WCPC, yung Women and Children Protection Center natin. Hinahabol po sila ng mga piskal po natin, ano. Sila po, of course, malalaki ang pananagutan lalo nila dahil sila mismo ang nagsadlak sa kanilang mga anak sa ganitong kapahamakan, at of course ang future ng bata ay naapektuhan, ano. Nakakalungkot po yan, Ma'am Nina, kasi may mga pagkakataon po na kahit parents po ang gumawa, ang second trauma o yung re-traumatization na nangyayari is when the child gets separated from the parents, ano. So pinagdadasal po namin na talagang magkaroon ng awareness ang magulang dito at talagang maiwasan natin to, kasi kahit po makasuhan ng parents or hindi makasuhan, talagang talo po talaga ang bata. Sir, hindi din po maiiwasan yung trauma na naidudulot nito sa mga batang biktima. May specific program din po ba kayo tungkol sa mental health and wellness ng mga bata? Asekweng dun sa aspeto po ng mental health and psychosocial services, through the Child-Friendly Local Governance Audit po, we provide capacity building and technical assistance po kasi to LGU to make sure they are child-friendly, ano. Kasama po niyan yung pagro-roll out po ng aming manual on health and psychosocial services. Yan po ay ginagamit ng mga responders at mga trainers po para po ang LGU ay makapacitate na tumugon pag may mga ganyan pong pagkakataon. Pangalawa po, we are also pushing for legislation to improve the Mental Health Act of 2019. Alam po natin, napakaganda ng batas na yan. For once, kinilala na po na yung Mental Health Act is as much a concern as any physical ailment. Pero po, of course, kung papalakas pa po natin para talagang yung mga kabataan o bata ay talagang may mga additional provisions dyan na tutulong sa kanila, yan po ay talagang, kaya po itinutulong natin, tinutulak natin, and it's also a part of our 19th CWC Legislative Agenda for Children. Alright, mensahe o paalala nyo na lang po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon mula po sa inyong ahensya. Ma'am Nina, Asekweng, ang masasabi ko lang po, tandaan po natin ang salitang makabata. Mahalin at kalingain ang mga bata. Mula po sa Council for the Welfare of Children, basta bata, tayo po dapat ang bahala.
Maraming salamat po sa inyong oras, Council for the Welfare of Children Executive Director Undersecretary Angelo Tapales.